Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Aming Panginoon, kami po ay sumasamo sa iyo na sa araw na ito ay magampanan namin ang mga sinumpaang tungkulin na palaganapin ang kabutihan ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kami ng sapat na linaw ng isip at tibay ng puso na gawin ang iyong mga hangarin. Banal na Inang Maria, tulungan mo po kaming palaging maging mapagkumbaba nang ang aming bawat galaw ay maging para sa ikabubuti ng lahat. Salamat Panginoon na kami biniyayaan mo ng mabuting kalusugan at sapat na kakayanan sa araw na ito. Salamat sa malaking kaloob na makapiling muli namin ang aming mga kaibigan at kasamahan. Sa iyong kabutihan ay labis-labis ang aming tuwa at saya sa pagdalo sa pagtitipon na ito na aming iniaalay sa iyong banal na ngalan. Kami ay nagsusumamo, mahal na Panginoon, na basbasan mo ng iyong grasya ang bawat isa sa amin, kabilang ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Kami ay magsisimula ngayon, balot ng iyong pagmamahal at sa iyong grasya ay magiging matagumpay ang araw na ito. Amen. Hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang umaga kasamang Almira. Magandang umaga naman sa iyo, Krista. Yan, amen naman. At syempre, salamat naman sa ating prayer warrior na si Mr. Froilan Salcedo Jr. Maraming salamat, Froilan. Ayan, again, magandang umaga po Southern Luzon at magandang umaga Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, September 12, 2025. Narito pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online ng bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Tala Cabello. Ayun, good morning mga kabiyahe all over the world. Sa ngalan po ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po kami muli sa loob ng 1 oras na talakayan na nakaraan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghahatid ng impormasyon, Almira Elaine Valer. At syempre, bukod po sa ating Facebook live streaming dito po sa ating Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love po and support. Pusuan po ang aming mga programa, mag-comment na ng iyong mga pagbati at i-share this video para po sa masagdag na Friday vibes. Ayun, Friday naman talaga. Yes, napakaganda ng aking partner. At formal na formal tayo, yes, partner ngayon. Para anchor
talaga ang ating Tama. vibes today. At syempre po, hindi po makukompleto ang ating pagpasada kung wala po ang ating mga pagbati. At hello, and happy Friday morning po. Unang-una na po syempre sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Good morning po, ma'am. Vice Governor Dodo Mandanas, sa ating po mga board members, sa lahat po ng mga kasamahan naming kawani dito sa Pamahalang Panlalawigan. At syempre po sa atin po mga kasama ngayon online o maparadyo man. Good morning po, everyone. Ayan, and speaking of online kasamang Almira, syempre eto na. Batiin na natin ang laging at patuloy nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo ngayong umaga. Almira. Ayan, unang-una na syempre si Kashal Kakantos na nabati ng TGIF. Ayan, naging present si Cassie, talagang nagko-comment sa atin ng TGIF. Kay Ma'am Nitz Lapa, good morning po. Kay Ma'am Sally Corolio, good morning po Tita Sally. Kay Sir Jeffrey Balitan, Evangelista. Kay Tita Nenat Ona, Blessed Friday po sa inyo. Kay Sir Marwin Domingo, good morning po. Kay Kurt Bayanay, kay Sir Wilfredo Carpio, ingat po kayo. Kay Tita Nenet po, yan, thanks be to God daw. Amen. Yes, Tita Ayan. Nenet. Amen po. Kay Ate Yel Pradillada, hello po Ate Yel. Kay Sir Johnson Olimba, kay Tito Roger Aguirre, kay Ma'am Mary Azucena. Parang ito yung ating OJT before. Hello Mary. Hello, Salamat Mary. sa pagtuto. Kamusta naman ngayon? Ayun. At kay Sir Deniola JL. Ayan. Masaya ba daw ang Ayan, lahat? Kaya nga, babasahin ko pa lang sana. Syempre naman, masayang masaya. Ayan. At syempre po, bukod nga sa ating pagbati ngayong umaga, syempre hindi mawawala ang ating mga announcement. At una nga po dyan, isa pong mahalagang anunsyo po mula sa Batelec. Kasalukuyan po nakakaranas po ang bayan ng Tanawan ng pagkawala ng kuryente pamula po alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Colbella Homes at ang San Bernardo Homes, Darasa. Ito po ay dahil sa installation ng additional transformer of row clearing. Gayon din po sa bayan naman po ng Balete sa Barangay Sebastian mula po alas 9 ng umaga po hanggang alas 4 ng hapon dahil po sa isasagawang pagpapalit po ng primary line from bare to 3-wire at row clearing. Sa darating naman pong Sabado, September 13, 2025, magkakaroon po ng scheduled power interruption mula po 8:30 ng umaga hanggang 5 o'clock po ng hapon. Upang po ito sa isasagawa na construction of intermediate pole para po sa DALI, upgrading and replacement of transformer, erection of 2 intermediate poles sa Poblacion 2 at row clearing. Ang mga apektado pong lugar sa munisipalidad ng San Jose ay ang Poblacion 1, 2, Poblacion 3 at Poblacion 4. Don Luis, Dagatan, Santo Cristo, Kalansayan, Aguila, Bagong Pook, San Jose Municipal Hall, FPJ Arena, Green Meadow Subdivision, Taysan at Pulgueras Public Market. Mula naman po sa First Bay Power Corporation, magkakaroon din po ng pansamantalang pagkawalan ng kuryente. Bukas po yan, mula alas 7 ng umaga hanggang 10 o'clock ng umaga para sa pagsasagawa ng replacement of rotten primary poles at deteriorated pole accessories. Ilan po sa mga apektadong lugar ay ang Santa Cruz Street, portion of P. Muñoz Street, San Pablo Street, San Rafael Street, San Jose Street, Ilagan Street up to the Machine Shop, portion of San Vicente Street, San Diego Street, Pansol, Road to Unichem, Batis po at saka portion of Silangang Aplaya. San Francisco Street, Villacheli, Villanieves, 1 and 2 at Bawan General Hospital. Pinapayuhan po ang lahat ng mga residente, establishmento at mga apektadong negosyo na maghanda at magplano ng maaga upang maiwasan ang abala. Ang hakbang na ito po ay bahagi po ng patuloy na pagsasaayos at pagpabuti ng linya ng kuryente para sa mas ligtas at maaasahang serbisyo. Ayon, at bukod nga po sa ating mga power interruption, magkakaroon po tayo ngayong buwan ay magkakaroon po tayo ng Blood Cancer Awareness Month. At atin po itong pinagdiriwang ngayong buwan. Kaya naman po ngayong buwan ng Setyembre, ang Pamahalang Panlalawigan po ng Batangas, katuwang po ang Provincial Health Office, ay nakikiisa po sa pag-oobserba ng
ng bansa sa Blood Cancer Awareness Month. Ang naturang obserbasyon ay isang makabuluhang kampanya na layuning itaas ang kamalayan, bigyan lakas ng loob ang mga pasyente at itaguyod ang laban para sa lunas ng cancer sa dugo. Ito rin po ay pagkakataon upang magkaisa bilang komunidad at magbahagi ng kaalaman, magbigay ng pag-asa at tumulong sa mga organisasyong nagsusulong sa pananaliksik at lunas para sa sakit na ito. Dahil sa matatag na Batangas at sa Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto, kalusugan mo number 1 sa puso ko. Maging bahagi ng pagbabago, maging tinig ng pag-asa ngayong Setyembre, tumindig kontra blood cancer. At gayon din po, inoobserbahan po tuwing buwan din ng Setyembre ang Childhood Cancer Awareness Month. Bilang isa po sa paraan at pagsisikap upang mapalawak ang kalaman tungkol sa cancer na nararanasan ng mga bata. Ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna po ng Provincial Health Office at sa pamamagitan po ng Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto ay nakikiisa po sa hangarin na maipabatid ang mga palatandaan ng sakit, kahalagahan ng agarang pagsusuri at pagbibigay ng suporta sa batang pasyente, pati na rin po sa kanilang pamilya. Ayun. Ayan, maraming salamat kasamang Almira. Parang madami-dami yung in-announce natin. Oo, kailangan ng malalim na paghinga. Ayun. Ayun nga po, maya-maya lamang po ay patuloy niyo pa pong matutunghayan o mapaparinggan ang mga talakayan po patungkol syempre sa sinabi mo kasamang Almira na Childhood Cancer Awareness Month po ngayon. At syempre, bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Ayun. Kaya naman subaybayan po ng lahat yan. Mamaya, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Hatid po sa atin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 12, 2025. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 540 kilometers sa silangang bahagi ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kasalukuyan, ang trough o naturang buntot nito ang nagdudulot ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base naman po sa ating latest analysis, ito pong low pressure area ay mababa ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Pero hindi pa rin natin inaalis ang tsansa na tumaas ang posibilidad nitong maging bagyo. Samantala, ang easterlies naman o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko ay patuloy pa ding umiiral at nakakaapekto ito sa Luzon at Visayas at magdadala ng mga pag-ulan partikular na sa Aurora at Quezon. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas, ngayong araw ay asahan ang mainit na panahon sa bandang tanghali papunta sa bahagyang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 80% tsansa ng pag-ulan, sa silangang parte ay may 55% tsansa, samantalang sa kanlurang parte ay may 97% na tsansa ng pag-ulan, at sa timog parte ng Batangas ay may 96% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating mga magigiting na kabatang magdala ng pananggalang sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang alas 6 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Russell mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:51 a.m. na po ng umaga. Dumako po muna tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito po ang pasada ng mga balita. Para sa ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre 2025, muling nagsama-sama mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas noong ika-8 ng Setyembre 2025 sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City.
Nagbigay ng kanyang pag-uulat si Governor Vilma Santos Recto sa mga naging aktibidad noong nakaraang linggo, kung saan muling binigyang diin niya ang tuloy-tuloy na naging paglilingkod at paghahatid ng serbisyo publiko ng pamahalaang palalawigan para sa mga Batanggenyo. Sinundan ito ng pagkilala sa 175 na mga natatanging empleyadong loyalty awardees na nakaabot sa public service milestone o paglilingkod sa loob ng 10 hanggang 40 taon. Kasama rito ang pagpaparangal ng 63 na mga retiradong kawani ng Kapitolyo. Samantala, formal nang nanumpa sa kanilang mga katungkulan ang mga opisyal ng Batangas Alliance of National Government Agencies sa pangunguna ni Governor Santos Recto. Ang banga ay samahan ng kinatawan ng bawat national agency sa lalawigan na may layunin na makabuo ng strategic and cost-effective approach sa pagbaba ng mga serbisyong pang-nasyonal at lokal sa mga mamamayan ng lalawigan ng Batangas. At sa kaparehong araw, nakipagtulungan si Governor Vilma Santos Recto sa mga opisyal ng Department of Education, Batangas Province, sa Buluwagan na Batangan, Capital Compound, Batangas City. Kabilang sa mga naging paksa ay ang kasulukuyang kalagayan ng mga Batanggenyong mag-aaral at kung paano pa makakatulong at masusuportahan ng pamahalang palalawigan ang mga kabataan at paaralan sa probinsya para sa pagkakaroon ng isang matatag na edukasyon. Personal ding pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang pamamahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS sa mga benepisyaryo mula sa 4th District ng Batangas noong araw ng Lunes, 8 ng Setyembre 2025 sa ginanap sa Recto Gym, Bayan ng Ibaan, Batangas. Nasa 300 at siyam na mga Batanggenyo ang nabigyan ng naturang tulong pinansyal na pinangasawaan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kasabay nito ay pinagkaloob din ng pamahalaang panlalawigan ang Provincial Service Incentive o PSI sa 19 na mga retiradong barangay officials at 10 tagapamayapa. Na naisakatuparan naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community, Public Employment, and Youth and Sports Development Office. Layunin ng pagbibigay ng insentibo at paggagawad ng sertipiko na kilalanin ang hindi matatawarang serbisyo ng mga naturang benepisyaryo sa mga panahon na sila ay naging katuwang ng paglilingkod ng lalawigan. Naging katuwang ng PSWDO at PAC-PACE-2 sa pamamahagi ng nasabing mga tulong pinansyal ang Provincial Treasurer's Office. At sa pamamagitan naman ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto at sa pangunguna ng Provincial Health Office na pinamumunuan ni Dr. Gerald G. Alday, matagumpay na idanaos ang Buntis Congress 2025 na may temang Kalusugan Mo, number 1 sa puso ko, alagang buntis na may tamang gabay sa tungong matatag na Batangas. Layunin ng pagtitipon na ito na mapalakas ang kaalaman at kamalayan ng buntis hinggil sa kalusugan ng ina at sanggol. Gayon din ang kahalagahan ng wastong pag-aalaga mula sa pagbubuntis hanggang sa panganak at pagkatapos nito. Dinalahan ito ng 82 na pregnant woman mula sa Batangas City kasama ang mga midwife at barangay health worker na katuwang sa pagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Bilang mga pangunahing tagapagsalita, ibinahagi ni Dr. Brishelba M. Sarabia, Medical Specialist 1 ng BPH, ang mahalagang kaalaman tungkol sa reproductive health on prenatal or wastong pag-aalaga sa pagbubuntis. Habang ibinabahagi naman ni Dr. Rachel Jomampo Wico, Medical Officer 4 ng BAT-MC, ang kaalaman hinggil sa postpartum at family planning methods upang matiyak ang kalusugan ng ina at sanggol matapos manganak. Ipinapaabot at ang taus-pusong pasalamat sa mga sponsors na naging katuwang sa matagumpay na pagdaraos ng kaganapang ito. Ang Buntis Congress 2025 ay naging daan upang mas mapalapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga buntis, masigurong sila ay may sapat na gabay at maitaguyod ang mas ligtas at mas malusog na pagbuntis sa Batangas. Patuloy na pangalaga at pagmamahal ng pamahalaan at mga katuwang itong ahensya para sa matatag na kalusugan tungo sa mas matatag na Batangas.
Samantala sa iba pang mga balita, pinangunahan ni Dr. Gerald G. Alday, OIC Provincial Health Office, alinsunod sa mandato ni Governor Vilma Santos Recto na masiguro ang no out-of-pocket bill para sa mga pasyente. Kaugnay nito ay sinagawa ng Provincial Health Office Batangas ang consultative meeting regarding order of charging of hospital bill using available government and private assistance noong September 8, 2025 sa PHO Conference Room. Layunin ng pagpupulong na ito na mapalakas ang paggamit ng iba't ibang government at private assistance upang mapagaan ang gastusin ng mga pasyente at matiyak na walang Batanggenyo ang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan. Nagbigay ng mahalagang mensahe sina Ms. Ana Liza Abrenica, Health Service Delivery Division Chief at Dr. Jose Jesse Villanueva, Chief of Hospital Operations, kasamang iba pang opisyal at kinatawan ng mga katuwang na ahensya. Tinalakay dito ang sample billing, queries at concerns na makakatulong sa pagpapabuti ng ating sistema. Katuwang ang PHO and DOH CHD4A, PhilHealth, Office of the Provincial Accountant, PSWDO at iba pang partners bilang bahagi ng pagpapatupad ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto para sa matatag na kalusugan tungo sa matatag na Batangas. Muling pinamahagi naman ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS sa mga benepisyaryong Batanggenyo mula sa 3rd District ng Batangas noong araw ng Martes, 9 na Setyembre 2025 na ginanap sa lungsod ng Santo Tomas at Bayan ng Cuenca. Nasa 169 na mga Batanggenyo ang nabigyan ng naturang tulong pinansyal na pinangasiwaan naman ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Kasabay nito, ipinagkaloob din ng Kapitolyo ang Provincial Service Incentive o PSI sa 65 na mga retiradong barangay officials at 10 tagapamayapa na naisakatuparan naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community, Public Employment, and Youth and Sports Development Office o PACPASTO. Layunin ng pagbibigay ng insentibo at paggagawad ng sertipiko na kilalanin ang hindi matatawarang serbisyo ng mga naturang benepisyaryo sa mga panahon na sila'y naging katuwang sa paglilingkod sa lalawigan. Naging katuwang ng PSWDO at PACPASTO sa pamamagitan ng nasabing mga tulong pinansyal ang Provincial Treasurer's Office o PTO kung saan naghatid din ng kasiyahan ng ilang mga kawani ng pamahalang panlalawigan. Samantala, noong 10 ng Setyembre 2025, pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang isinagawang Joint Full Council Meeting ng Provincial Development Council o PDC, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Provincial Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council na ginanap sa Batangas City Convention Center. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ng ilang mga local chief executives at mga kinatawan mula sa pamahalaang lokal, provincial representatives ng mga national agencies sa lalawigan at kabalikat ng mga pampubliko at pribadong sektor. Para sa matatag na kalusugan, patuloy ang mga isinasagawang pakikipag-ugnayan ni Governor Vilma Santos Recto sa mga tagapamahala o chiefs of district hospitals ng lalawigan ng Batangas. Kabilang ang mga medical specialist at medical officers nito noong 10 ng Setyembre 2025 na ginanap po sa People's Mansion, Capital Site, Batangas City. Layunin ng pagpupulong ang pagpapatibay ng mga programang medikal upang matiyak ang paghahatid ng pantay at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Batanggenyo. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, nailatag ng pamahalang panlalawigan ang mas malinaw na interbasyon at komprehensibong plano alinsunod sa HEARTS program ni Governor Santos Recto para sa pagpalawak ng ipinagkaloob na medical and health services. Kabilang sa mga dumalo sa naturang pagtitipon ay sina Dr. Gerald G. Alday, Officer in Charge ng Provincial Health Office, Sangguniang Panlalawigan Committee on Health and Sanitation Chairperson at 5th District Board Member Dr. June Berberabe at 4th District Board Member Marcos Mendoza, Provincial Administrator Attorney Joel Montiato, Office of the Governor Head Sara Adolfo at Chief of Staff Sir Jundihan.
At yan po mga pasada ng mga balita ngayong araw, September 12, 2025. Ang oras po natin 10:01 AM na po ng umaga sa aming pagbabalik. Hatid naman namin ang ilang mga mahahalagang anunsyo at gabay pangkalusugan para sa inyong kabatiran. Ang lahat ng po yan maya-maya lamang, wala pong maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Ineng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. At nagbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Ayan, alinsunod nga po sa Proclamation number 247 Series of 2002. Sa buwan po ng Setyembre ay pinagdiriwang ang buwan ng pananaliksik sa patakarang pangkaunlaran. O ito nga po yung tinatawag na Development Policy Research Month upang itaguyod po at palalimin ang kamalayan ng buong bansa tungkol sa kahalagahan ng pananaliksik sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano, programa at patakaran. Ang surian po ng Pilipinas para sa Araling Pangkaunlaran o PIDS ay pinangungunahan ng pagdiriwang ng DPRM sa pakikiisa po ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Ang pagdiriwang po ngayong taon na may temang muling pagpapakahulugan sa pamamahala sa panahon ng Artificial Intelligence o AI ay itatampok ang mga oportunidad at hamon na bunsod ng paggamit ng AI sa pagpapaigting ng pamamahala, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo publiko at syempre po ang pagpapalawig ng mga smart na polisiya. At kaugnay po nito, ang PIDS ay hinihikayat ang mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at ang publiko na lumahok sa pagdiriwang ng DPRM sa pamamagitan po ng mga pagsasagawa ng alinmas sa mga sumusunod na aktibidad. Una na nga po dyan ang pagpaskil ng opisyal na banner ng 2025 DPRM sa mga pasilidad ng tanggapan o ang electronic banner sa website at mga opisyal na social media accounts. Maaari po kayo magtungo po sa website ng DPRM para po makuha ang ating pong banner at pumunta lang po kayo sa resources section. Pangalawa po, magtampok po ng promotional videos ng DPRM, infographics, at mga kaugnay na pabatid o abiso sa website at mga opisyal na social media accounts. Pangatlo,
paghihikayat sa mga kawani na sundan at ibahagi ang mga DPRM content na nakapaskil sa DPRM website at mga opisyal na social media accounts ng PIDS. Ang ilan nga po diyang website ay ang Facebook, X or Twitter, YouTube, and LinkedIn. Ayun. At syempre kasama nga rin po dyan yung paglahok sa mga aktibidad kaugnay nga po sa DPRM. At yan nga po sa September 18, 2025 ay ang schedule po ng 11th Annual Public Policy Conference o yun nga po tinatawag na APPC. At syempre maglalabas din po ng abiso sa nakatakdang panahon para naman po sa 11th Mindanao Policy Research Forum. Ang iba pa pong mga lokal na aktibidad na nagtatampok ng ethical, inklusibo at AI-driven na pamamahala ay kasama rin po dito. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo at lumahok sa mga kaugnay na aktibidad po ng DPRM. Ang mga kinauukulan po at interesadong kalahok ay maaari din pong dumalo sa pamamagitan ng Zoom video conferencing o manood po ng live stream sa PIDS Facebook page. Kaya po kailangan nyo pong i-follow din po ang PIDS Facebook page. At syempre po ang iba pang mga detalye at link sa pagpaparehistro para po sa nasabing mga aktibidad ay i-aanunsyo po sa pamamagitan ng PIDS social media accounts na nabanggit po ni kasamang Almira. At syempre, isasagawa din po yung mga aktibidad na naaayon sa tema, gaya na lamang po ng dialogo, tech learning sessions, at syempre, nandyan din po yung research fairs para hikayatin ang wastong paggamit ng AI sa pamamahala. At makikilahok din po sa online ang kampanya gamit po ang hashtag na hashtag A/for-good-governance. Ang IEC materials po na gagamitin sa pagdiriwang ng DPRM ay maaaring makuha sa DPRM website ngayon pong 2025 at hinihiling din po ang lahat na ibahagi ang mga detalye at larawan ng mga lokal na inisyatiba at aktibidad sa DPRM Padlet na maaari pong makuha sa DPRM website. Ang lahat po ng panrehiyong panugot at kagawaran ay inaatasan pong ibahagi ang abiso na ito sa pamahalaang lokal po sa rehiyong nasasakupan. Ayun, at para naman po sa mga karagdagang katanungan o paglilinaw, maaari pong makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Tanggapan po ni Ginoong Reynal Gundran, Information Officer ng PIDS, sa pamamagitan po ng telepono na may numerong 02-8877-4034 o kay Binibining Jaina Luz Sarmiento, Social Media Officer ng PIDS, sa pamamagitan po ng telepono na may numerong 02-8877-2097. Para po yan sa kaalaman at gabay sa mga kinauukulan. Ayan, salamat kasamang Almira. At kaugnay nga po sa pagdiriwang ng 2025 Development Policy Research Month, narito po ang inihandang audio-visual presentation po ng Philippine Institute for Development Studies. Pakinggan po natin. How do we lead in a world driven by artificial intelligence? That's the challenge at the core of this year's Development Policy Research Month. AI isn't the future. It's already here. It's changing how we work, how we learn, and how we live. Public institutions must do more than catch up. They must lead with ethics and vision. This September, join the 2025 Development Policy Research Month as we explore these timely questions under the theme Reimagining Governance in the Age of AI. Policy must not only be data-driven, but also future-ready. It challenges us to rethink how we govern in the age of artificial intelligence with empathy, efficiency, and equity at the core. This year's conversation zooms in on 3 urgent sectors: energy, fight against corruption, and aging societies. This is DPRM 2025. AI for good governance, because the future starts with policy that leads. Are you ready to be part of this conversation? Talino at puso.
Ayan, napakinggan nga po natin ang inihanda po na audiovisual presentation ng Philippine Institute for Development Studies. Kaugnay nga po yan sa pagdiriwang ng Development Policy Research Month. At syempre po, bukod po sa Development Policy Research Month, ay pinagdiriwang din po natin ang Childhood Cancer Awareness Month. At kagaya nga po ng aming nabanggit kanina, syempre bilang pangunahing prioridad po ng Hearts Program ng ating Governor Vilma Santos Recto, hindi po natin papalampasin ang araw ng Biyernes na wala kaming naiibahagi sa inyo na ilang gabay pang kalusugan. At kaugnay nga niyan, this Friday morning, para po sa unang pasada ng ating segment na Kalusugan Mo, #1 sa puso ko. Bilang pakikiisa po ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa obserbasyon ng bansa sa Childhood Cancer Awareness ngayong buwan ng Setyembre 2025. Ayun, at atin nga pong tatalakayin ang kampanya sa mas malawak at mas pinaigting na kaalaman patungkol sa palatandaan ng sakit, kahalagahan ng agarang pagsusuri at ang pagbibigay ng suporta sa mga batang pasyente, pati na rin po sa kanilang mga pamilya. Ang cancer sa mga bata ay isang seryosong sakit na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Sama-sama nating ipaglaban ang buhay, malusog na pangatawan, at kinabukasan ng mga kabataan. Magkaisa tayo sa pag-aalaga, pagtulong at paghahatid ng pag-asa para sa mga batang may cancer. Ayun, syempre, foundation talaga ng isang tao ang kanilang health simula pagkabata pa lang. Kaya atin maganda itong pag-usapan. Ano nga ba ang Childhood Cancer Awareness Month? Kasama tala? So yun nga, ang Childhood Cancer Awareness Month nga, kung di nyo na itatanong kung bakit nga natin ito sinaselebrate or ginugunita, ito po ay para itaguyod ang mas malawak na kaalaman ukol nga po ito sa cancer sa kabataan. At syempre, upang hikayatin po ang early detection at tamang paggamot. Kasi kasama ng Almira, sobrang importante ng early detection o yung malalaman po natin agad na meron pong sakit ang bata para po syempre maagapan ito. At kasama na nga dito ang pagbibigay ng suporta sa mga pasyente, sa kanilang pamilya at sa mga frontliners po na humaharap sa laban ng batang may cancer. Ayun, ang mga karaniwang uri nga po ng cancer sa bata ay una na po dyan ang leukemia na pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga bata. Cancer po ito sa dugo kung saan naapektuhan ang white blood cells. Ang sintomas po nito ay madaling kapuyin, madalas na may lagnat, pasa o pagdurugo at pamumutla. Pangalawa po ay ang brain tumor. Tumutubo po ito sa loob ng utak at maaari po itong makaapekto sa balanse, paningin at pag-uugali. Ang sintomas po ng brain tumor ay ang pananakit ng ulo, pagsusuka sa umaga, pagbabago ng ugali o personalidad. At syempre, nandiyan din po yung neuroblastoma o ito po yung karaniwan sa mga sanggol at batang wala pang 5 taon. Napakabata pa lamang pero meron ng sakit na ganito. Biruin mo sa murang edad, nararanasan na nila yung mga ganitong sakit na dapat naglalaro lang sila sa labas, 'di ba? Kaya napaka-importante na pag-usapan natin yung ganitong mga talakayan o mga topic. At kasama nga sa mga sintomas ng neuroblastoma, ito nga po yung tumutubo sa nerve tissue o karaniwan nga po ay sa tiyan at ang sintomas nga po nito ay bukol sa tiyan, pagbaba po ng timbang at syempre po kasama na diyan yung pagkaparalisa. Ang Wilms tumor naman po, ito po ay tumor sa bato o sa kidney na karaniwan naman po sa edad na 3 hanggang 4 na taong gulang. At ang ilan nga po sa mga sintomas ng Wilms tumor ay yung bukol sa tiyan, pananakit po, lagnat at syempre kasama din po yung pagsusuka. At ang ating pong lymphoma o yung cancer sa lymphatic system, ito po ay merong sintomas ng namamagang kulani, wala pong gana kumain, at labis po na pagpapawis tuwing gabi. Ayun, mahalagang palatandaan nga po na ating titingnan ay ang patuloy po na lagnat at pagkabagod ng isang bata, hindi maipaliwanag na bukol o pamamaga, madalas na pagdugo o
pagkakaroon ng pasa, bigla ang pagbaba ng timbang at pananakit ng buto o kasukasuan. Ayun. Yun ay parang kung titingnan nyo po yung mga, ayan pong sintomas, mga signs pong yan, ay parang normal lang yung pasa, yung lagnat. Kaya po, kahit po simpleng sakit pa lamang, ay mas maganda na po na naninigurado po tayo na ipa-check up na po ang bata. Yes. Kasi nga, kasamang Almira, napaka-importante dito ng early detection. Kaya nga, i-discuss na din natin bakit nga ba mahalaga ang maagang pagsusuri. Mahalaga po ito dahil ang maaga pong pagsusuri ay maaga pong natutukoy ang sakit. Mas mataas po yung tsansa ng paggaling kapag natukoy na po agad natin ang sakit. Kaya po, wag po natin ipasawalang bahala yung mga sintomas po na nabanggit namin kanina. At syempre po, yung mga hindi po lahat ng cancer ay agad-agad pong nakikita. Kaya't ang regular na konsultasyon po at pagiging mapagmatsyag sa sintomas ay susi. Kasi syempre mga bata pa yung mga nakakaramdam ng ganitong sintomas. Yes. Kumbaga parang role na ng magulang o kailangan ng magulang na tutukan ang kanilang mga anak para po malaman natin agad kung ano po yung mga sakit. At syempre maagapan po natin yun. At kasama na din po yung nagbibigay po ng mas mahabang panahon para po sa tamang paggamot na napaka-importante din kasamang Almira. Habang bata pa ay mas maganda po na naaagapan na po ang sakit. At bilang nabanggit mo nga na ang mga magulang ang magpapaintindi sa mga bata kasi sa murang edad po ay hindi po nila naiintindihan kung ano yung kanilang nararamdaman, kung ano itong na-experience nila na sila ay chine-check up, sila po ay dinadala sa ospital. Kaya kinakailangan po syempre ng pagbibigay po ng pag-aalaga at suporta mula po sa magulang at syempre po sa kanilang mga tao sa paligid. Bigyan po ng halaga po ang emotional at psychological support ng isang pasyente. Tiyakin po natin na may access po sa sapat na medical din na atensyon at mga gamot at tumulong po sa pagbigay ng edukasyon at resources po para sa pamilya. Siyempre po, ang magtutulungan lang din naman ay ang ating mga kapamilya at ang ating pong magulang. Ayun. Yes, kasi sabi nga nila, iba pa rin ang alaga ng pamilya. Yes. Iba pa rin ang tulong ng pamilya. Kasi yan, kahit anong mangyari, hindi kanyan tatalikuran. Ayun eh. Oo. Ito nga, speaking of tulong, paano nga ba tayo makakatulong? Ito po, makilahok po sa mga fundraising events o blood donation drives. Meron dito sa Kapitolyo na mga bloodletting tuwing... Every 3 months. Yeah, every 3 months at isa na nagkakaroon. tayo dyan sa nagbibigay ng dugo. Yan, tama. Parang nakakaisang donate pa lang ako ng dugo, pero sa sunod na 3 months, magdo-donate na tayo Okay, ulit. let's go. Let's do this. Ayan, kaya po makiisa po sa mga bloodletting activities, yung simpleng pagbibigay po ng dugo, napakahalaga na po yun o napakalaking tulong na po yun para sa mga batang may cancer. At magbahagi din po ng tamang impormasyon upang mapalawak pa po yung kamalayan. Huwag na po tayo mag-share ng mga fake news regarding po sa cancer na ikakabahala pa po ng mga magulang o mga bata. Parang peace of mind na lang din po na mas Mag-fact check okay. po muna tayo lagi bago po tayo mag-share. At lalo na, yun nga, inline dun sa AI. Ang dami kasing nalabas na hindi mo din alam kung tunay ba itong mga impormasyon na ito o balitang ito o hindi. Kaya po, atin pong siguraduhin po ang ating mga sinishare at ating mga pinapanood at ang ating mga binabahagi sa ating kapwa na impormasyon. Ayun. Yes, maging mapanuri kumbaga. Ayun. At yan, magbigay din ng simpleng mensahe ng pag-asa at suporta sa mga batang may sakit. Ayun, ang cancer nga po sa mga bata ay isang seryosong hamon pero sa ating pong pagkakaisa bilang komunidad, pamilya at pamahalaan, maaari po nating gawing mas magaan ang laban. Yan, dito nga po sa programa ni Governor Vilma Santos Recto na Hearts Program kung saan nga yung age doon ay patungkol sa kalusugan. At parte nga doon yung kalusugan mo, number 1 sa puso ko na lagi nating binabanggit. Hangad po namin ang malusog na kinabukasan po para sa bawat batang Batanggenyo. Ayan. Ang oras nga po natin, 10:21 a.m. na po ng umaga. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala at anunsyo. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go.
Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, nagbabalik nga po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ito na kasamang Almira. Serbisyong sapat para sa lahat. Ito na yung pinakaiintay din natin. Tayo nga po ay makiisa at makisaya sa pagdiriwang po ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa bukas po yan, September 13, 2025, kung saan tampok po ang malawakang paghahatid at paglalapit ng mga tulong programa, proyekto at serbisyo sa mga mamamayan po ng lalawigan ng Batangas. Kaugnay nga nito, bahagi ng selebrasyon ang paglulunsad ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, katuwang ang iba't ibang national government agencies sa lalawigan sa isang serbisyo fair sa Provincial Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Ito lang din po yan sa Kapitolyo. Magsisimula po ang registration sa ganap na 8:00 ng umaga. Ang naturang aktibidad po ay bilang suporta ni Governor Vilma Santos Recto sa gaganaping sabayang pagsasagawa ng nationwide distribution of various or comprehensive government assistance. Kaya ito na, tara na sa Kapitolyo ng Batangas para sa hatid ng mga serbisyong may talino at puso tungo sa matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Ayun, ang mga agencies nga po na nandyan ay ang Philippine Health Insurance Corporation, kung saan po may ino-offer po silang on-site membership registration and updating, accommodation of inquiries, conduct of IEC if needed, Yakap-related support activities if necessary, and Yakap orientation at the OPD of Batangas Medical Center. Bukod nga po sa PhilHealth, nandyan din po ang Department of Health, kung saan po ang nag-offer po sila ng chest x-ray screening, HIV screening, National Immunization Program, Nutrition Counseling for Pregnant Mothers, Safe Motherhood Program and Cancer Control Prevention Program, Lifestyle-Related Diseases Program, or PhilPen Registration, Road Safety, Water, Sanitation and Hygiene o WASH Program, Pharmacy, Oral Health Program at ang DRRMH or First Aid Team at PhilHealth, Yakap and FPE Registration. At yan, kasama din po dyan ang Philippine Drug Enforcement Agency na meron pong handog na serbisyo gaya nga po nung services ng DDB Accredited Representative to file petition for voluntary rehabilitation program po at technical assistance po sa LGU Supply and Demand Reduction Program, Drug-Free Workplace Program, Barangay Drug Clearing Program, Balay Silangan Reformation Program Initiatives. At ang serbisyong hatid naman po ng Department of Information and Communications Technology ay ito nga po yung eGov Assistance
PNPKI assistance at FW4A service. Ayan, nandyan din po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may handog po na awarding of livelihood under Fish Corps project and distribution of other aquacultural interventions. Nandyan din po ang Department of Agriculture na may hatid po na distribution of agricultural inputs kagaya po ng seeds, fertilizers, and other farm inputs. At ang Commission on Higher Education naman po, hatid ang awarding of scholarship. Ito po ay ceremonial. At syempre, nandito din po ang Department of Education na meron naman pong hatid na distribution of Eduk Ahon. Nandyan din po ang Department of Environment and Natural Resources at saka po ang PENRO kung saan po may handog po silang distribution of fruit, bearing, and forest trees. Nandyan din po ang DTI o ang Department of Trade and Industry, ang Department of Agrarian Reform 4A, at ang Department of Social Welfare and Development, at saka po ang Department of Labor and Employment. Ayun, kasamang Almira, so halos lahat ng ating mga kinakailangan dito sa Kapitolyo ay pupunta po, magtutungo po dito sa Kapitolyo sa Dream Zone. Kaya po kung ano man po yung mga kailangan nyo na mga assistance, mga programs po na kailangan ninyo, ay maaari po magtungo dito para po mas mapadali. Ito po ay dahil nga sa birthday nga po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun. Ayan. Ang oras nga po natin, 10:28 a.m. na po ng umaga. Batiin muna natin ang ating mga online viewers ulit. Ayan. Ayan, magandang umaga po. Nandyan din ang aking mommy at ang aking good morning daddy sa'yo, nanonood. Hello po, Mommy Adora and Daddy Efren. At ayan, good morning din sa'yo, kay Owen PIO, kay Nilda De Villa, kay Ella Cayabat. Good morning, Tita Ella Cayabat. Ayan, nandyan din si Julius De La Cruz, kay Sir Francis Milla, at kay Tita Ella. Hello po, good morning. Baka may babatiin ka pa kasamang Tala? Baka ikaw may babatiin pa. Pasan ba tayo ngayon kasamang Almira? Pasan ba tayo mamaya? Wala. Dito lang tayo sa, pag Friday kasi, matik na talaga yan, na tayo ay nag-glam. Wala. For ayun, sige, Friday vibes. Diba? Sasabi mo, Friday vibes. Ayun. Sige, sabi mo. Ayan, wala na bang babatiin? Sure na ba? Ingat po, engineer. Ayan sa aking kaibigan na si Raf. Ayan, good morning sa'yo kung nanonood ka man. Ayan, at sa kaibigan ko naman, hello Tom, how are you? Ayan, syempre, eto na, isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang atin pong nagawa ngayong araw na ito po. At sa atin pong mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan po tayo muli next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada sa inyong programang Pangkaalaman, Impormasyon at Pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming biyahe ngayong araw ng Biyernes. At sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang palalawigan ng Batangas, ng pamunang nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. Muli ito po si Tala Cabello. At ito naman po ang inyong lingkod, Almira Elaine Baler. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Direk Gian S. Camillas, kay Sir Jeffrey Balitan Evangelista, kay Sir Jundal Maranan, kay Kuya Kevin Medrano, at kay Tito Roger Aguirre. At nandyan din po si Gerard Season. Sasabihin ko Julia Gerard Season. Ayun. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso sa Batanggenyong di susuko. Biyahe
Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapital!